Tila tumatapang daw ang mga pulis na gumawa ng krimen dahil sa pagtatanggol sa kanila ni Pangulong Duterte. Ayon po yan sa ilang kongresista. Kaya ang sabi nila, dapat nang umaksyon si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa at totohanin ang kanyang banta na linisin ang hanay ng pulisya. Yan naman ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Dahil daw sa madalas na pagtatanggol sa pulisya ni Pangulong Rodrigo Duterte, puna ng ilang kongresista, lumakas daw ang loob ng ilang pulis na gumawa ng masama. Tulad daw ng ginawang pagdukot at pagpatay sa loob pa mismo ng Campo Crame sa Koreanong negosyanteng si Ji Ik-ju. They were emboldened to do this thing kasi ang akala nila hindi rin to mariresolve at makakalimutan na lang to. Kasi kapag sinabi niya na at all cost, babakapin niya ang pulis, tumatapang ang pulis. Samahan mo pa ng banta na ibabalik niya ang death penalty. Asahan natin na mas dadami pa ang ganitong mga tiwaling mga kapulisan dahil nga sa tingin nila kahit anong gawin nila, nasa likod nila si Presidente. Si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, kailangan daw may gawin na tungkol dito. Huwag na yung pakengkoy-kengkoy. Minsan hindi na po yata siniseryoso siya ngayon eh. Kung nakatatakot sa kanya yung kanyang mga opisyales dyan sa Camp Crame, a few steps away from his office, doon pinatay eh. Yung Koreano, wala nang takot eh. Mag-conduct na ng summary proceedings, that the least that they can do, and then dismiss all this involved in the killings of the Koreans. Napatay na pala yung Koreano tapos nanonood ka ng Bryan Adams concert, it does not speak well for him as the leader of a law enforcement agency, which is the Philippine National Police. I am personally giving a deadline on him. In the next 60 days, he should cooperate with the investigating body in the case build-up against police officers who are involved in the murder of the Korean, para naman mapatunayan niya na he deserves the trust of the President. As a fellow Mindanaoan, medyo I feel yung pressure kasi. So I go with our speaker with saying na sinasabi niya na it is nothing personal. It is our job. We want change, di ba? Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ng Malacanang tungkol sa pahayag ng mga kongresista. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras.